Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 466, mahiya ka sa sarili mo. Shopkeeper Chen. Nagulat ang lahat nang makita kung sino iyon. Maya-maya, sabay-sabay silang tumawag. Ito ang tindera ng Scholars Inn, si Chen Biren. Si Chen Biren ay hindi isang simpleng tao. Dati siyang commander ng Divine Secret Unit ng Starfall Dynasty. Bagamat siya ay nasugatan ng husto sa isang labanan at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, taglay pa rin niya ang lakas ng isang mataas na antas ng battle scene. Kahit ngayon, medyo sikat pa rin siya sa Divine Secret Unit. Bagamat nagretiro na siya, itinuturing pa rin siyang nangungunang figure sa Starfall Dynasty. Sa makatuwid, walang nang ahas na baliwalain ang shopkeeper na si Chen. Xingju, maghintay ka lang. Nang makitang lumabas ang shopkeeper na si Chen para pigilan siya, nag-iwan si Taifan ng ilang masasakit na salita para kay Xingju. Pagkatapos, tumalon siya sa pavilion at naglakad patungo sa sarili niyang silid. Sai, ikalat, ikalat, ikalat. Pagkatapos nito, ang karamihan ng mga mortal ay hindi na nanatili. Matapos magalang nabatiin ang shopkeeper na si Chen, dahan-dahan silang naglakad patungo sa sarili nilang mga silid sa gitna ng lahat ng uri ng pagsirit. Ano man ang nangyari ngayon, kung ito man ay ang Sky Martial Continent o Xingju, nag-iwan ito ng napakalalim na impresyon sa kanilang mga puso. Nakaalis na ang mga tao, ngunit nakatitig pa rin si Xingju sa Yin Yang Compass na nasa likuran niya. Ang artifact spirit ng Yin Yang Compass ay nawala na, ngunit si Xingju ay namangha pa rin sa mga salitang General Soul at King Soul. Iyon ay dahil, pagkatapos na linangin ang kaluluwa sa napakatagal na panahon, hindi pa nakarinig si Xingju na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nahahati sa iba't ibang antas. Ano? Na-inlove ka na ba sa aking Yin Yang Compass? Nang makita ang pag-aatubili sa mga mata ni Xingju, dahan-dahang bumaba ang shopkeeper Chen mula sa pavilion at tumayo sa harap ni Xingju. Shopkeeper Chen, sa iyo ba itong Yin Yang Compass? Kahit na hindi niya alam ang espesyal na pagkakakilanlan ng shopkeeper Chen, masasabi ni Xingju na hindi siya isang ordinaryong tao. Kaya naman, magalang siyang nagtanong pagkatapos lumakad si shopkeeper Chen. Oo naman. Sino pa ba ang maglalakas loob na mag-iwan ng ganoong kay Aman dito nang walang kaunting pag-aalinlangan? Mayabang nasabi ng tindera na si Chen nang marinig ang tanong ni Xingju. Shopkeeper Chen, may itatanong itong junior na ito. Ano ito? Tungkol sa issue ng soul level, hindi pa ito narinig ng junior na ito. I wonder kung ma-enlighten ba ng shopkeeper Chen ang junior na ito para mapalawak niya ang kanyang pananaw. Oh, haha. Pinag-uusapan mo ba ang sinabi ng Yin Yang Compass? Iyang Master Xing, para sabihin sa iyo ang totoo, ito ang unang pagkakataon na narinig kong nahahati ang kapangyarihan ng kaluluwa sa iba't ibang antas. Ang Yin Yang Compass na ito ay naging sa aking mga kamay sa loob ng ilang taon, ngunit hindi ito nagsasalita sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Matapos malaman na ang Yin Yang Compass ay pagmamayari ng shopkeeper Chen, hindi na makapaghintay si Xingju na magtanong tungkol sa spiritual soul grades. Gayunpaman, sinong mag-aakala na kahit ang shopkeeper Chen ay hindi alam ang tungkol dito. Sa sandaling ito, ang tinatawag na spiritual soul grades ay naging mas misteryoso sa puso ni Xingju. Shopkeeper Chen, handa ka bang ibenta sa akin itong Yin Yang Compass? Magalang na tanong ni Xingju pagkatapos ng sandaling katahimikan. Gusto mong bilhin ang aking Yin Yang Compass? Ano ang gagamitin mo sa pagbili nito? Nang makita ito, interesadong tanong ni shopkeeper Chen. Kung payag ang shopkeeper na si Chen, ang lahat ng espiritual na sandata dito ay pag-aari mo. Nang makitang tila interesado ang shopkeeper Chen, itinuro ni Xingju ang tuktok ng bulwagan dahil may malapit sa 100 mababang uri ng mga espiritual na sandata na lumulutang doon. Ito ang lahat ng espiritual na sandata na natalo ni Taifan kay Xingju bilang isang taya. Bagamat ang gayong bilang ng mga espiritual na sandata ay hindi maliit na bilang, hindi ito gaanong napakikinabangan kay Xingju maliban sa makapagpalit ng ilan pang Saintstone beads. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Black Curse Sword, isang middle grade na espiritual na sandata. Gayunpaman, iba ang Yin Yang Compass. Bagamat hindi masabi ni Xingju kung ito ay isang kayamanan o isang espiritual na sandata, natitiyak niya na ang espiritu ng artifact nito ay tila nagsagawa ng maraming pananaliksik tungkol sa espiritual na lakas. Malaki ang silbi nito kay Xingju, na nag-major sa soul. Maaaring ito ay hindi inaasahang tulong, kaya naman gustong ipagpalit ni Xingju ang Yin Yang Compass. Bukod dito, nakikita ni Xingju na ang tindera na si Chen ay hindi isang taong hindi alam kung ano ang mabuti at dapat malaman ang halaga ng Yin Yang Compass. Sa makatuwid, ginamit lang ni Xingju ang lahat ng mga samsam sa digmaan na kakakuha lang niya bilang bargaining chip. Iyang Master Xing, kailangan kong sabihin na napakatalino mo. Kung ikukumpara sa mga brats na iyon, napakaganda ng iyong mga mata. Sa totoo lang, marami sa mga bisitang pumunta sa inn ko ang gustong bumili ng Yin Yang Compass ko. Napakasimple lang ng goal nila, na gamitin ang Yin Yang Compass ko para kumita. Gayunpaman, nakikita ko na parang iba ka sa kanila. Dapat ay interesado ka sa espesyal na halaga ng aking Yin Yang Compass, di ba? Nakangiting sabi ng tindera na si Chen. Ang kanyang bahagyang singkit na mga mata ay napuno ng isang malakas na puwersang tumatagos, na parang nakikita niya ang dibdib ni Xingju at nakikita ang kanyang puso. Sa sandaling ito, si Xingju ay medyo hindi makapagsalita.
May iba nga siyang intensyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Haha, Young Master Xing, hindi naman sa ayaw kong bigyan ka ng mukha. Kaya lang ang halaga ng aking yin yang compass ay hindi isang bagay na may kukumpara ng iyong mababang uri ng mga kayamanan ng espiritu. Isa itong magic treasure, na umaakit ng mga customer sa aking Zhuang Yuanin. Hindi banggitin ng ilang dosenang mababang uri ng espiritual na sandata, hindi ako magbebenta ng isang panggitnang dragong espiritual na sandata. Biglang sabi ni Shopkeeper Chen, na nalik. Shopkeeper Chen. Sige, Young Master Xing, gabi na. Dapat kang magpahinga ng maaga. Nang makitang ang Shopkeeper Chen ay talagang walang intensyon na magbenta, si Xingju ay tila nababalisa. Gayunpaman, napatigil siya ng kamakaway na kamay ni Shopkeeper Chen. Pagkaraan, ang Shopkeeper Chen ay malayang naglakad pabalik sa kanyang sariling silid. Sa sandaling ito, maliban sa ilang waiter ng inn, si Xingju lang ang naiwan sa main hall. Senior, medyo interesado ang junior na ito sa Grade of the Soul. Iniisip ko kung mainlighten ako ni Senior. Pagkaalis ng Shopkeeper Chen, tinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at yumuko sa yin yang compass. Hindi siya handang mawalan ng pagkakataong maunawaan ang kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, gaano man kagalang na itanong ni Xingju, hindi na muling nagpakita ang elder sa yin yang compass. Sa huli, pansamantalang sumuko si Xingju sa ideyang magtanong at bumalik sa sarili niyang silid. Nang gabing iyon, hindi makatulog ng matagal si Xingju. Habang naghahagasyadyas siya sa kama, patuloy niyang iniisip ang grado ng kaluluwa. Naturally, alam ni Xingju na ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa iba, ngunit hindi niya kailanman naisip na may iba't ibang antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo nasasabik si Xingju. Natuklasan niya na ang Xia continent ay masyadong mahiwaga. Napuno ito ng napakaraming hindi alam, at ang mga hindi alam na ito ay naging mas determinado si Xingju na maging mas malakas. Kinaumagahan, nang bumuhos ang mainit na sikat ng araw sa county, nakatulog lang si Xingju. Sa sandaling ito, niyakap niya ang isang malambot na gintong kobrekama, naglaloy mula sa kanyang bibig. Puno ng kaligayahan ang kanyang determinadong mukha dahil kasalukuyang nakalubog siya sa isang matamis na panaginip. Sa panaginip, niyayakap niya ang taong mahal niya, si Li Xiaohan. Dong dong dong, dong dong dong. Gayunpaman, habang mahimbing na natutulog si Xingju, isang sunod-sunod na tunog ng katok ang biglang dumating mula sa labas ng silid ni Xingju. Bukod dito, mayroon ding mga alon ng bulong. Kalokohan, sino ta? Kahit na natulog si Xingju na parang troso, madyay gising pa rin siya sa ganoong ingay. Nang bumalik siya mula sa kanyang panaginip at nakita ang lahat sa kanyang harapan, labis na hindi nasisiyahan si Xingju. Ang sama ng loob na ito ay hindi dahil may nakagambala sa kanyang pahinga, ngunit dahil si Li Xiaohan, na orihinal na nasa kanyang mga bisig, ay nawala. Bang! Sa sama ng loob sa kanyang puso, marahas na sinipa ni Xingju ang pinto. Ha! Sa sandaling bumukas ang pinto, hindi mapigilan ni Xingju na matigilan. Akala niya noong una, ang kumatok sa pinto ay si Uncle Pang o ang waiter ng inn, dahil hindi niya inaasahan na may kakatok sa kanyang pinto. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa labas ng pinto ay dalawang hindi pamilyar na mukha. Sila ay isang binata at isang babae. Ang lalaki ay may gwapong mukha, at ang babae ay may maselang hitsura. Bagamat nakasuot silang dalawa ng ordinaryong damit, hindi naman dapat maliitin ang aura na kanilang pinalabas. Sa pinakakaunti, mas malakas sila kaysa sa Taifan mula noong nakaraang araw. Kayong dalawa. Ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata, pinalaki silang dalawa habang nagtatanong siya. Oh, Young Master Xing, ako si Hanshu mula sa Thunder Continent. Misty Continent, Li Meixuan. Nang marinig ang tanong ni Xingju, nagpakilala silang dalawa. Ang mga kontinente na binanggit nilang dalawa ay talagang mga pag-iral na mas mababa lamang sa Iron Blood Continent sa Rising Star Rankings. Bagamat hindi niya nakilala silang dalawa, masasabi ni Xingju na tila may pag-uusapan sila sa kanya. Kaya naman niyaya niya silang dalawa sa kwarto niya. Iyang Master Xing, ang iyong lakas ay pambihira. Kahapon, natalo mo si Taifan, ito ay tunay na kasiya siya. Gayunpaman, mukhang kara-rating lang ni Young Master Xing sa Azura Continent at hindi naiintindihan ang mga bagay dito. Kaya naman, pumunta kaming dalawa ngayon para bigyan ng paalala si Young Master Xing. Pagkaupo, ang lalaking tinatawag na Hanshu ay hindi nagpatalo at dumiretso sa punto. Brother Han, magsalita naman. Nang makita ito, sinabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Young Master Xing, dapat mong malaman na ang Starfall Empire ang kumokontrol sa libu-libong mortal continent. Gayunpaman, ang Iron Blood Continent ang may pinakamaraming mortal na pumupunta sa Starfall Continent. Sa paglipas ng mga taon, ang mga tao ng Iron Blood Continent ay may kaunting kapangyarihan sa Starfall Empire. Hindi lamang ang Divine Mystery Battalion, ngunit mayroon ding mga eksperto mula sa Iron Blood Continent sa imperial na lungsod. Na-offend ni Young Master Xing si Taifan kahapon, kaya natatakot ako na hindi magiging madali ang iyong landas sa hinaharap. Bagamat ipinagbabawal ng mga batas ng Starfall Continent ang mga opisyal ng imperyo na mga api sa mga mortal na hindi nakilahok sa pagsubok.
Gayunpaman, sa kasalukuyang kapangyarihan ng Iron Blood Continent sa imperyo, kung talagang gusto nilang gawing mahirap ang mga bagay para sa isang mortal, kahit ang imperial na pamilya ay ipipikit ang isang mata. Nagsalita si Hanshu na may mahinang ngiti, ngunit may nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Kung ganun, ayon sa sinabi ni Brother Han, hindi ba ako mapapahamak? Tinaas ni Xingju ang kanyang kilay at sinabing may mahinang ngiti. Kung ganoon talaga, edi sana hindi tayo pumunta dito. Dahil hanggat mayroon ka nito, kahit ang mga tao ng Iron Blood Empire ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Young Master Xing. Nagkatinginan sina Hanshu at Li Meixuan at ngumiti. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanilang mga palso, isang espesyal na sulat ang lumitaw sa mesa ng tsaa. Ang liham ay nilagyan ng ginto at inukit ng mga dragon at phoenix. Hindi lamang ito mukhang napakarilag, ginawa rin ito ng isang espesyal na material. Ang tibay ng material ay hindi maihahambing sa anteng-anteng. May tatlong malalaking salita ang nakasulat dito. Imbitasyon. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 467, Chanjiying Invitation Letter. Sa loob ng silid, mag-isang nakaupo si Xingju sa harap ng tea table na nakasandal sa bintana. Habang nilalasap niya ang masasarap na merienda, dumungaw siya sa bintana sa mga mamamayan ng dinastiya na abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay at malakas na sumisigaw. Sa tuwing naiisip niya kung paanong ang mga mukhang ordinaryong mamamayan na ito ay talagang mga battle saints, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang nakakaawa at mapait na ngiti. Kung ikakalat ko ang balita tungkol sa kontinente ng Azura sa kontinente ng langit ng Marshall, iniisip ko kung ano ang mararamdaman nila. Marahil, maraming tao ang susuko sa ideya na pumunta sa kontinente ng Azura. Matapos ipasok ang buong merienda sa kanyang bibig, walang pakialam na sinabi ni Xingju. Tapos, tinignan niya yung invitation letter sa tea table. Tulad ng sinabi ni Hanshu, sa Starfall Dynasty, ang Iron Blood Continent ay talagang may napakalakas na puwersa. Ang ganitong uri ng puwersa ay magagarantiya na ang mga ordinaryong tao mula sa Iron Blood Continent ay magkakaroon ng mas mabuting pag-unlad. Hindi bababasa, walang magiging isang karaniwang tao, at walang magiging isang alipin na hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw. Gayunpaman, sa parehong oras, ang Thunder Continent, kung saan nagmula si Hanshu, at ang Misty Continent, kung saan nagmula si Li Meixuan, ay may malaking kapangyarihan din sa Starfall Dynasty. Gayunpaman, ang Iron Blood Continent ay puno ng mga talento, at ito ay lalong pinapabore ng imperial na pamilya sa Starfall Dynasty. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang Iron Blood Continent ay may intensyon na salakayin ang Thunder Continent at ang Misty Continent, na gustong maging pinakamakapangyarihang puwersa sa Starfall Dynasty bukod sa imperial na pamilya. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, upang hindi kainin, ang Thunder Continent ay maaari lamang na makipag-alyansa ng palihim sa Misty Continent at nagsimulang mag-recruit ng mga talento mula sa iba't ibang kontinente upang madagdagan ang kanilang sariling lakas. At si Xingju ay isa sa mga talento na pinapansin nila. Bang! Biglang marahas na bumukas ang pinto sa kwarto ni Xingju. Pagkatapos, isang figure ang nagmamadaling pumasok sa silid ni Xingju at umupo sa upuan sa tabi ni Xingju, humihingal. Ang taong ito ay si Uncle Pang. Sai, sobrang malas, masyadong malas. Isang araw pa, kaunti na lang. Magkano ang nawala sa akin? Pagkaupo ni Tio Pang, pinunasan niya ang pawis sa mukha at nagmura. Anong problema? Nang makita ito, inabot ni Xingju ang isang tasa ng tsaa at nakangiting nagtanong. May panuntunan ng dinastiya na ang pagtatasa ng Divine Secret Battalion ay gaganapin isang beses sa isang buwan. Ang pagtatasa ng buwang ito ay gaganapin bukas, at ang pagpaparehistro para sa mga mortal ay nagkataon na magtatapos ngayon. Mukhang kailangan nating maghintay ng isang buong buwan. Sabi ni Uncle Pang na may masamang tingin sa mukha. Lumabas na siya ay naubusan ng madaling araw bago madaling araw para tulungan si Xingju na mag-apply para sa pagsusulit at makuha ang kwalifikasyon. Gayunpaman, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na maging isang gabay, wala siyang karanasan at nauwi sa isang nasayang na paglalakbay. Gayunpaman, ang pinaka-depress sa kanya ay kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, kailangan niyang maghintay ng isang buong buwan. Kung si Xingju ay gugugol ng buong buwan sa Scholar's Inn, wala nang matitira kahit na binigyan siya ni Xingju ng sapat na Saintstone Orbs. Paano kaya tatanggapin iyon ni Uncle Pang? Hehe, kaya lumabas ka ng isang araw para lang dito. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang kwalifikasyon para makasali sa assessment. Nakangiting sabi ni Xingju. Ano? Anong klaseng biro ito? Paano mo nakuha ang kwalifikasyon para makasali sa pagtatasa gayong hindi ka pa umaalis sa iyong bahay? Baka may naghatid nito sa iyo. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ginawa ni Uncle Pang. Hindi naniniwala sa kanya sa lahat. Sa halip, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Xingju. Ha? Ano ito? Gayunpaman, habang inililibot niya ang kanyang tingin sa buong silid, ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang damapo sa imbitasyon sa mesa ng tsaa, at ang kanyang atensyon ay nabaling dito. Ang gayong napakarilag na imbitasyon ay natural na pumukaw sa pagkamausisan ni Uncle Pang. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang imbitasyon at sinimulang basahin ang nilalaman nito. Sa sandaling basahin niya ito, ang kanyang orihinal na kakaibang ekspresyon ay agad na napalitan ng pagkagulat.
Mula sa pagkabigla hanggang sa pagkabigla, siya ay tulala. God, my God. Little brat, galing ka ba talaga sa Marshall Heaven Continent? Bumalik lang sa katinoan si Tio pang matapos siyang mapatulala saglit. Sa ngayon, hindi na siya tumitingin kay Xingju na parabang nakatingin siya sa isang halimaw. Iyon ay dahil ang imbitasyon ay hindi nanggaling sa Anman, kundi sa Secret Battalion. Mayroong halos 1,000 welcoming platform sa Starfall Dynasty. Sa madaling salita, tatanggap sila ng halos 1,000 mortal araw-araw. Sa isang buwan, magkakaroon ng halos 30,000 tao. 30,000 tao ang lumahok sa pagsubok ng Secret Division ng sabay-sabay, ngunit wala pang 1,000 tao ang nakatuluyan. Ang natitira ay maaaring maging mga karaniwang tao, namumuhay ng katamtaman na buhay para lamang maghanap buhay, o naging masisipag na manggagawa, namumuhay sa isang buhay ng kadiliman na hindi kailanman nakita ang liwanag ng araw. Sa makatuwid, ang tinatawag na pagsubok na ito ay talagang isang napakalupit na bagay. Kung gusto ng gabay na makatagpo ng isang mortal na makakapasa sa pagsubok, ito ay katumbas ng isang sugal. Kung magtagumpay siya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung nabigo siya, mawawala sa kanya ang lahat. Gayunpaman, hanggat nasa Xingju ang liham ng imbitasyon na ito. Sa ganoong paraan, maiiwasan nila ang komplikadong screening at maaaring direktang makapasok sa kompetisyon para sa huling 1,000 tao. Hindi alintana kung ang 1,000 tao ay nabigo o hindi, sila ay kwalipikadong pumasok sa Secret Division. Ang gusto lang nila ay ang final title, ang titulo ng top scholar. Tanging ang mga kapitan ng Secret Division ang nagtataglay ng gayong mga imbitasyon. Bukod dito, 10 imbitasyon lang daw ang bawat kapitan. Gayunpaman, ang lahat ng mga imbitasyong ito ay nakuha ng mga tao mula sa nangungunang 3 kontinente ng Continent Rankings. Bukod dito, sila ay mula sa nangungunang 3 kontinente. Tanging ang pinakanamumukuntanging mga mortal ang kwalipikado. Dahil sa 10 liham ng paanyaya na ito, tiyak na pipiliin ng mga matataas na kapitan ng Secret Division ang mga mahuhusay na tao upang maging kanilang mga pinagkakatiwalaan. At ngayon, si Xingju, isang mortal mula sa Sky Marshall Continent, ay talagang nakakuha ng ganoong kwalifikasyon. Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Uncle Pang. Gayunpaman, napakasaya niya sa sandaling iyon. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya maipahayag ang kanyang kasalukuyang emosyon. Dahil nakatanggap talaga si Xingju ng ganoong liham ng paanyaya, nangangahulugan ito na hindi na kailangan ni Xingju na lumahok sa pagsusulit para maging bantay ng Secret Division. Para naman kay Tio Pang, ang gabay, nakuha na niya ang gantimpala na sa kanya. Kehe, nagulat ka lang ng ganyan. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Uncle Pang, bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Xingju, na bumubuo ng isang makabuluhang ngiti. Labis na nalito si Uncle Pang sa ngiti ni Xingju. Nang matapos ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Secret Division makalipas ang 10 araw, sa wakas ay naunawaan ni Uncle Pang kung bakit ganoon ang ngiti ni Xingju. Pagkaraan ng 10 araw, natapos ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Secret Division. Sa 30,000 mortal mula sa libu-libong kontinente sa Mortal Realm, 1,000 lang ang nakakuha ng mga kwalifikasyon para sumali sa Secret Division. Para naman sa mga nabigo, sila ay nasa ilalim na ng kontrol ng dinastiya. Sila ay inihanda na ibaba sa mga karaniwang tao o alipin ayon sa kanilang mga resulta, at pagkatapos ay ipinadala sa mga hangganan upang gumawa ng mahirap na trabaho. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagsubok, kahit na halos 100 tao ang nagtipon sa Zhuangyuan Tavern, 10 tao lang ang nakakuha ng mga kwalifikasyon para sumali sa Heaven's Secret Battalion. Kabilang sa 10 tao na ito ay sina Xingju, Hanshu, Li Meixuan, at Taifan. Bagamat isang batch ng mga mortal ang umalis sa loob ng 10 araw, mayroon pa ring mga mortal na nagmumula sa Mortal Realm patungo sa Starfall Continent araw-araw. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Zhuangyuan Inn ay mayroon pa ring batch ng mga mortal na may disenteng kakayahan. Sa sandaling ito, ang mga mortal na ito at ang kanilang mga gabay ay lahat ay nagtipon sa labas ng pasukan ng Zhuangyuan Inn. Lahat sila ay nagtipon-tipon sa labas ng Scholar's Tavern, nakatingin sa eksenang nasa harapan nila ng may pananubik at takot. Sa sandaling ito, sa malawak na kalsada sa harap ng Zhuangyuan Inn, mayroong isang napakalaking karwahe na nakaparada. Ang dalawang karwahe ay 5 metro ang lapad at halos 10 metro ang haba. Ang buong katawan ng karwahe ay naglalabas ng nakakasilaw na ilaw na pilak. Ang antas ng katigasan nito ay maihahambing sa isang spiritual artifact. Nasa harap ng karwahe ang 5 dragon horses. Ang mga dragon horses na ito ay nasa anyo ng mga kabayo, ngunit ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga kaliskis na kasing tigas ng kaliskis ng dragon. Hindi lamang napakabilis ng mga kabayong ito, ngunit napakalakas din nila. Kaya nga tinawag silang dragon horses. Ang mga dragon horse na ito ay ang natatanging mga bundok ng Secret Division at bihirang makita sa mga karaniwang tao. Sa bawat gilid ng karwahe ng dragon horse ay nakatayo ang 20 sundalo na nakasuot ng silver helmet, silver armor, at silver spear. Ang bawat isa sa mga sundalong ito ay nagtataglay ng lakas ng isang mid-level na battle saint. Higit pa rito, ang mga pilak na helmet, baluti, at mga sibat na kanilang isinuot ay pawang mga artifact ng espiritu.
Bukod dito, sila ay mga espiritong artifact na maaaring pagsamahin ang kanilang lakas. Ang mga taong ito ay ang mga sundalo ng Secret Division. Bagamat lahat sila ay nasa kalagitnaan ng antas ng mga Battle Saints, ang mga sundalo ng Secret Division ay madaling makalaban ng isang daang pangkaraniwan tulad ni Uncle Pang. Ito rin ang dahilan kung bakit naging mahigpit ang Secret Division sa pagpili ng kanilang mga sundalo. Bilang mga tagapagalaga ng dinastiya, kailangang taglayin ng mga sundalo ng Secret Division ang lakas ng pakikipaglaban na wala sa mga ordinaryong tao. Ang mga sundalo ng Secret Division ay karaniwang nakaistasyon sa mga hangganan ng dinastiya. Tulad ng Secret Division, bihira silang lumitaw sa county. Sa makatuwid, natural na naakit nito ang atensyon ng maraming karaniwang tao at ordinaryong tao na naghahanda na sumali sa Secret Division. Gayunpaman, ang kanilang mga tingin ay nakatuon lahat sa lalaking nakatayo sa harap ng mga sundalo. Medyo matanda na ang lalaking ito, malapit na sa 50 taong gulang. Gayunpaman, ang kanyang matibay na mga tampok ng mukha ay ginawa siyang mas mukhang isang bata at malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang kasuotan ay katulad ng sa mga sundalo. Gayunpaman, sa likod ng kanyang baluti ay isang pulang balabal. Sa balabal, ang salitang kapitan ay nakaukit sa itim. Ang taong ito ay ang kapitan ng Secret Division, na may hawak ng awtoridad ng 1,000 sundalo. Iyang Master Shing, ito si Senior Yang Bin mula sa aking Thunder Continent. Si Senior Yang Bin ay pumasok sa Azura Continent 3 taon bago ako, ngunit siya ay naging kapitan na ng Secret Division. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, dinala ni Hanshu ang punishment art kay Yang Bin at pinakilala siya ng nakangiti. Si Junior Xingju ay nagbibigay galang kay Senior Yang Bin. Nang makita ito, hindi nagpakita ng anumang kapabayaan si Xingju. Sa halip, binati niya si Yang Bin sa napakagalang na paraan. Hindi masama, hindi masama. Isa ka talagang lalaking kapansin-pansin ang itsura. Gayunpaman, huwag kang matuto kay Hanshu at tawagin mo akong senior. Mula ngayon, tatawagan mo akong kapitan. Sa anumang kaso, lahat kayo ay itatalaga sa aking squad sa hinaharap. Gayunpaman, kung ang isa sa inyo ay maaaring maging kampiyon sa oras na ito, ikaw ay magiging kapitan ng 1,000 sundalo. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging pantay sa akin. Sino ang nakakaalam, baka kailangan kong umasa sa iyong pangangalaga sa kinabukasan. Hahaha. Matapos makita si Xingju, medyo nasiyahan din si Yang Bin. Marahil ay dahil napagtanto niya na si Xingju ay isang talento, tumawa siya ng buong puso. Bilang tugon sa kanyang mga salita, ngumiti lamang si Xingju at ang iba pa nang walang sinasabi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 468, Pagsisimula ng Pagtatasa. Pagkatapos magpalitan ng ilang kasiyahan, sinundan ni Xingju at ng iba pa si Yang Bin papunta sa Marangyang Dragon Carriage. Para naman sa isang gabay na tulad ni Uncle Pang, wala siyang qualifications para sumakay sa Dragon Carriage. Iyon ay dahil natanggap na niya ang kanyang gantimpala bilang gabay sa pamamagitan ng imbitasyon. Nakatayo siya sa malayo at tahimik na pinagmamasdan si Xingju at ang iba pa na pumasok sa Dragon Carriage. Pagkatapos, ini-escort sila ng mga sundalo ng Secret Battalion. Nagyabang sila at unti-unting nawala sa malawak na kalsada. Hindi talaga simple si Xingju. Sinong nakakaalam, baka maging general na talaga siya ng Secret Battalion simula nag-ayon. Kung dumating ang araw na iyon, ako, si Pang San, ay may karapatang magyabang. Kung tutusin, ang isang general ay isang pag-iral na kahit ang imperial na pamilya ng Starfall Dynasty ay hindi ng ahas na pukawin. Tuwang-tuwang napakamot ng ulo si Uncle Pang habang pinagmamasdan ang Dragon Carriage na nawawala sa di kalayuan. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mababang grade na storage bracelet sa kanyang kamay at isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang matanda na mukha. Iyon ay dahil ang tila hindi kapansin-pansing storage bracelet ay naglalaman ng sapat na mapagkukunan para sa kanya at sa kanyang pamilya upang mabuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Lahat ng iyon ay ibinigay sa kanya ni Xingju. Ang Secret Battalion ay ang pinakamalakas na puwersang panlaban sa Starfall Dynasty. Mayroon itong hukbo na ilang milyong sundalo. Ang napakalaking hukbo ay natural na nangangailangan ng isang tao upang pamahalaan ito, kaya mayroong iba't ibang ranggo sa Secret Battalion. Ang mga sundalo ang pinakamababang buhay sa Secret Battalion. Sila rin ang pangunahing puwersa ng Secret Battalion. Ang mga kapitan ay namamahala sa 1,000 sundalo. Siyempre, depende sa kakayahan ng individual, walang kulang sa mga talento sa antas ng kapitan sa Secret Battalion na namumuno sa libu-libong sundalo. Ang mga punong kapitan ay namamahala sa ilang 10,000 sundalo. Sila ang mga pinuno ng Secret Battalion. Hindi lamang ang bawat pinunong kapitan ay nagtataglay ng mahusay na lakas, mayroon din silang kakayahang mag-utos ng ilang 10,000 sundalo. Pagkatapos ng mga punong kapitan ay ang mga titulo ng mga general. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihan ay ang pinuno ng buong Secret Battalion, ang Marshal. Kinokontrol ng Marshal ng Secret Battalion ang kapangyarihang militar ng 1,000,000 sundalo. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Starfall Dynasty at kilala bilang isang maladyos na tao. Ito ay tiyak na dahil sa isang espesyal na katayuan na ang Marshal ng Divine Secret Battalion ay ang taong may pinakamalaking awtoridad sa malawak na Starfall Empire, bukod sa pinakamataas na emperador ng Imperial City.
Katulad nito, bukod sa emperador, walang ibang maaaring mag-utos sa marshal sa paligid. Sa madaling salita, kahit na ito ay ang emperador, ang marshal ay maaaring hindi kinakailangang makinig sa kanya. Siyempre, hindi na kailangang pag-usapan ng maalamat na commander ng Heavenly Secret Unit, ang marshal. Kahit na ang mga general ay bihirang makita sa Celestial Secret Unit, dahil sila ay matatagpuan sa kabisera ng Starfall Empire, ang Imperial City. Para sa mga karaniwang tao ng Starfall Empire, ang Imperial City ay isang banal na lungsod lamang. Araw-araw, may kantahan at sayawan upang ipagdiwang ang kapayapaan at kaligayahan. Ito ay isang kakaibang lugar kung saan ang mga kagandahan ay karaniwan na gaya ng mga ulap at mga magagandang bagay na nangyayari sa lahat ng dako. Ang mga tao doon ay namumuhay ng mga buhay na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang lahat ng mga tao sa Imperial City ay natural na nabubuhay tulad ng mga immortal. Sila ang mga tunay na elite ng Starfall Empire. Dahil ang mga opisyal na mas mataas sa ranggo ng general ay nakatira ng malalim sa Imperial City, bukod sa punong tanggapan ng Divine Secret Unit, ang pinakamataas na opisyal sa sangay ay ang commander. Karaniwan, magkakaroon lamang ng isang commander na namamahala sa bawat sangay. Gayunpaman, kabilang sa malapit sa 100 sangay ng Divine Secret Battalion sa Starfall Continent, mayroong isang sangay na exception. Dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, ang sangay na ito ay naging isang lugar na espesyal na ginagamit para sa mga tao mula sa mortal world upang kumuha ng pagsusulit. Siyempre, ang naturang espesyal na sangay ay hindi lamang mayroong isang punong kapitan, kundi 3. Kaya ito ang Divine Secret Unit. Ito ay talagang kahanga-hanga. Bumaba mula sa karwahe ng Dragon Horse, maging si Xingju ay hindi napigil ang mapabuntong hininga habang nakatingin sa matayog na lungsod sa kanyang harapan, pati na rin ang mga sundalo at gwardya na lahat ay nakasuot ng parehong spiritual weapon at naglalabas ng isang pambihirang aura. Kung kailangan niyang ilarawan ang mga sundalo at gwardya ng Divine Secret Unit, maaaring may isang salita lang, well-trained. Xingju, Hanshu, Meizuan, bagamat iisa lang ang lugar para sa kampyon, habang tumatagal kayo rito, mas mapapatunayan ninyo ang inyong halaga. Bagamat naabot ko lang ang nangunguna sa ika-10 noon, naniniwala ako na ang 3 sa inyo ang mas mahusay. Nakangiti si Yang Bin habang kinakausap niya si Xingju at ang 2 pa sa harap ng karwahe ng Dragon Horse. Kapitan Yang Bin, makasigurado ka, tiyak na gagawin naming 3 ang lahat ng aming makakaya. Sabay-sabay na sagot ni Xingju at ng 2 pa. Ma'am, naniniwala ako sa inyong 3. May mga bagay pa akong kailangan asikasuhin, pero kapag nagsimula na ang pagsubok, mag-cheer ako para sa inyong 3 sa ibaba ng stage. Nang makitang si Xingju at ang 2 pa ay may kakaibang aura, tumango si Yang Bin bilang kasiyahan. Pagkatapos, sumakay siya sa Dragon Horse carriage at pumasok sa Divine Secret Unit. Nang makita ito, nagkatinginan si Xingju at ang 2 pa at ngumiti. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa sangay ng Divine Secret Unit. Mayroong malapit sa 100 sundalo na nagbabantay sa pasukan ng Divine Secret Unit. Nang makita nila na si Xingju at ang 2 pa ay hindi mga sundalo ng Divine Secret Unit, pinigilan nila sila. Ito ang mga imbitasyon natin. Inilabas ni Xingju at ng 2 pa ang kanilang mga imbitasyon. Pumasok ka na. Ngunit ang ikinagulat ni Xingju at ng 2 pa ay nang makita ng sundalo ang kanilang mga imbitasyon, kahit na may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, hindi siya nagpakita ng anumang espesyal na pambabala. Dapat malaman ng isang tao na ang mga maaaring tumanggap ng mga imbitasyon, bagaman sila ay mga ordinaryong tao lamang, ay mga pinagkakatiwalaang subordinate ng mga kapitan. Kahit na sila ay mga sundalo lamang sa hinaharap, sila ay higit na nakahihigit sa mga sundalong tulad nila. Noong una, akala nila ay sasalubungin sila ng sundalo ng nakangiti at purihin sila pagkatapos malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Pero laking gulat nila, hindi siya nagpakita ng pambabala. Sa halip, tinatrato niya sila na parang mga ordinaryong mortal. Makikita na ang Divine Secret Unit ay hindi isang simpleng lugar. Ngunit dahil dito ay nagkaroon ng magandang impresyon si Xingju sa Divine Secret Unit ng Starfall Dynasty. Makikita na ang kapaligiran ng Divine Secret Unit ay medyo maganda, at ang isang lugar na tulad nito ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban ni Xingju. May bakas ng pananabik, sinundan ni Xingju at ng 2 pa ang karamihan sa Divine Secret Unit. Ang sangay ng Divine Secret Unit ay karaniwang isang malaking lungsod. Hindi lamang doon nakapwesto ang ilang 10,000 sundalo, ito rin ang lugar ng pagsasanay para sa ilang libu-libong sundalo. Bukod sa maayos na hanay ng mga pavilion, mayroon ding napakalawak na field sa sangay. Gayunpaman, ang lugar na ito kung saan karaniwang nagsasanay ang mga sundalo ay naging lugar ng pagsubok para kay Xingju at sa iba pa. Mayroong 100 pag-ilog na arena na 30 metro ang taas at 100 metro ang lapad sa malawak na bukid. Napakasimple ng pagsubok para kay Xingju at iba pa. Kailangan lang nilang lumaban sa mga arena, at ang huling tatayo ay magiging kampyon ng pagsubok. Gayunpaman, mayroong isang malaking plataporma na ilang metro ang taas sa gitna ng daang arena. Ilang daang sundalo ang nakatayo sa ibaba ng entablado, habang ilang magagandang mesa ang inilagay sa entablado. Isang nakasisilaw na hanay ng mga merienda at prutas ang inilagay sa mga mesa. Ilang dosenang lalaking nakasuot ng espiritual na baluti ang nakaupo sa harap ng mga mesa, at kasama nila si Yang Bin.
Gayunpaman, ang pinakakapansin-pansing mga tao sa grupong ito ay ang tatlong lalaki sa gitna. Tatlo silang maputing matanda, ngunit ang espasyo sa pagitan ng kanilang mga kilay ay nagbigay ng kabayanihan na mayroon kahit na ang mga kabataan. Silang tatlo ang mga pinuno ng sangay na ito, ang tatlong kapitan. Higit pa rito, mayroon silang mga espesyal na pagkakakilanlan na mga mortal mula sa Iron Blood Continent, Thunder Continent, at Misty Continent. Bukod sa mga matataas na kapitan na ito na may hawak na kapangyarihang militar, maraming mga sundalo ng Divine Secret Unit na walang mga poste ang dumating din para panuorin ang pagsubok. Pagkatapos ng lahat, ang natitirang 1,000 tao ay pinili mula sa mahigit 10,000 tao, at wala sa kanila ang mga ordinaryong tao. Kapag natapos na ang pagsubok, makakakuha sila ng Saint Stones at magsimulang magtanim. Hindi imposible para sa isa sa kanila na maging isang supreme powerhouse. Siyempre, bukod sa mga sundalo ng Divine Secret Unit, marami ring opisyal ng county ang dumating para panuorin ang pagsubok. Karamihan sa kanila ay narito upang magpalipas ng oras. Kung tungkol sa mga tao ng imperial na lungsod, wala silang oras na panuorin ang ganitong uri ng kompetisyon. Hanggat gusto nila, magiging isang simpleng bagay para sa mga kapitan na makipagpalitan ng mga pointer sa harap nila. Ang pinakamahina sa mga kapitan ay isang intermediate battle saint, at marami sa kanila ay umabot pa sa advanced battle saint level. Ang gayong labanan ay natural na mas kapanapanabak kaysa sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga mortal. Sa gitna ng mga alon ng tagay, sa wakas ay nagsimula ang pagsubok ng 1,000 tao. 2 tao ang nakatayo sa bawat isa sa isang arena. Lahat sila ay mortal mula sa mortal na mundo, ngunit mayroon silang isang bagay na karaniwan, at iyon ay lahat sila ay mga taong may pambihirang talento. Iyang Master Xing, pansinin mo ang lalaking iyon na nakasuot ng itim na armor. Hao Yan ang pangalan niya. Galing siya sa Iron Blood Continent, pero tinanggihan niya ang imbitasyon. Sa halip, umasa siya sa sarili niyang lakas para makarating dito. Sa daan, lahat ng mortal na nakipaglaban sa kanya ay nasugatan o nasa miserableng estado. Ang kanyang mga pag-atake ay walang awa, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas din. Sa pagsubok na ito, natatakot ako na siya ang magiging pinakamalaking kaaway natin. Kung makakasalubong natin siya sa arena, dapat tayong mag-ingat at huwag maging pabaya. Matapos umakyat sa entablado ang unang batch ng mga mortal, si Li Meixuan, na nagmula sa Misty Continent, ay itinuro ang isang lalaki sa isa sa mga arena at sinabi kay Xingju. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na baluti. Ang kanyang mga mata ay tulad ng sa isang mabangis na hayop, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng masamang aura. Mabuti kung hindi siya papansinin ng isa, ngunit hanggat ang isa ay tumingin sa kanya, magkakaroon siya ng matinding kaibahan sa mga mortal sa paligid niya. Dahil sa isang sulyap lang, makikita na ang pagkakaiba niya sa mga ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa iba, mas mukha siyang uhaw sa dugo. Sa sandaling ito, ang mortal na nakikipagkompetensya sa kanya sa parehong entablado ay nagsuka na ng dugo at nahulog sa lupa. Salamat sa paalala. Pero sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Young Master Xing. Ako, si Xingju, hindi pa naging Young Master. Tawagin mo na lang akong Xingju. Tubos ang pasasalamat ni Xingju sa paalala ni Li Meixuan. Nakikita niya na si Hao Yan ay talagang napakalakas, kahit na mas malakas kaysa kay Taifan, na nagmula rin sa Iron Blood Continent. Gayunpaman, ang gayong eksperto lamang ang karapat-dapat na maging kalaban ni Xingju. Iron Blood Continent, Taifan. Sky Martial Continent, Xingju. Stage 3, simulan ang kompetisyon. Sa sandaling ito, isang malakas na boses na umalangaw sa buong arena ang biglang umalangaw. Pinapatawag nito ang mga taong tahimik na naghihintay ng pagsusulit upang makapasok sa arena at makipagkompetensya. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Xingju ay ang una niyang kalaban ay si Taifan, na medyo nakalaban niya, at ang arena number 3 ay ang arena na kinatatayuan ni Hao Yan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 469, ang labanan para sa mga kampyon. Iron Blood Continent, Taifan. Sky Martial Continent, Xingju. Stage 3, simulan ng laban. Umalangaw sa buong arena ang hiyawan ng mga judge ng Heavenly Secret Battalion. Bagamat maraming mga taong nakikipagkompetensya sa parehong oras, ang mga tao mula sa Iron Blood Continent ay nakakuha pa rin ng isang bahagi ng atensyon ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakatanyag na kontinente sa ordinaryong mundo. Ang pagbanggit lamang ng Iron Blood Continent ay makakaakit ng atensyon ng mga tao. Xingju, huwag mo akong bigyan ng mukha. Lin mo siya. Iniabot ni Hanshu ang kanyang kamao, na nagpapahiwatig kay Xingju na huwag magpigil. Bagamat ang tunay na lakas ni Hanshu ay higit sa kay Taifan, dumanas siya ng malaking pagkatalo sa spiritual battle sa Scholar's Inn. Ito ay labis na ikinalungkot niya, at siya ay lihim na nagpasya na turuan si Taifan ng leksyon kung sakaling muli niya itong makilala. Gayunpaman, sa sandaling ito, tatayo na sina Taifan at Xingju sa parehong entablado. Alam niya na maaaring hindi niya kayang labanan si Taifan, kaya maaari lang niyang ibigay ang kanyang pag-asa na makapaghiganti kay Xingju. Huwag mag-alala. Kahit bigyan kita ng mukha, talagang matatalo ko siya. Nang makita ito, iniabot din ni Xingju ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos makipagpalitan ng kamao kay Hanshu, naglakad siya patungo sa stage 3.
Haoyan, hintayin mo ako sa final stage. Maaaring hindi kita kalaban sa Iron Blood Continent, pero baka hindi kita kalaban dito. Sa sandaling iyon, nakatayo na si Taifan sa stage no. 3. Nakatingin siya kay Haoyan, na naglalakad pababa ng stage, na may galit. Kung ang basurang tulad mo ay makakalakad sa huling yugto, kung gayon ang kompetisyon na ito ay magiging masyadong boring. Gayunpaman, bilang tugon sa panunokso ni Taifan, isang matigas na ngiti ang lumabas sa gilid ng bibig ni Haoyan. Gayunpaman, ang matigas na ngiting iyon ay napuno ng paghamak. Ikaw. Maghintay ka lang. Pagtingin kay Haoyan, na naglalakad pababa ng entablado, ang mukha ni Taifan ay napuno ng masamang hangarin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang puot. Siya, na nagmula sa isang pambihirang background sa Iron Blood Continent, ay dapat na isang mapagmataas na anak ng langit. Gayunpaman, dahil kay Haoyan, isang kapwa na hindi kilalang pinanggalingan, maaari lamang siyang maging pangalawang henyo ng henerasyong ito sa Iron Blood Continent. Habang pababa ng stage si Haoyan, nagkataong dumating si Xingju sa harapan ng stage. Habang papalapit siya kay Haoyan, mas nararamdaman ni Xingju ang matinding pagpatay sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng masamang aura ay talagang hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng hindi mabilang na matitinding labanan. Ito ay patunay kung gaano kalamag ang dugo ng isang tao at kung gaano kawalang emosyon ang puso ng isang tao. Isang tao lang ang nakilala ni Xingju na tulad nito noon, at iyon ay si Bai Yunfei, na nagngangalit habang nagsasanay ng demonyong sining. Siyempre, kung ikukumpara si Bai Yunfei sa Haoyan na nasa harapan niya, malinaw na mas nakakatakot ang Haoyan na ito. Mata ni Haoyan habang diretsyong nakatingin sa harapan. Ni hindi niya niliinggan si Xingju. Nilampasan niya si Xingju na parang wala lang. Hehe. Kawili-wili. Napangiti si Xingju sa isang nakakaaliw na paraan sa harap ng pagkilos ni Haoyan na hindi siya pinapansin. Sa sandaling ito, halos sigurado siya na ang naghihintay sa kanya sa huling yugto ay hindi si Hanshu, na mas malakas kaysa kay Taifan, at hindi rin si Li Meixuan. Sa halip, si Haoyan, ang nakayakap sa kanya. Xingju, hindi ko akalaing maglalaban tayo ng ganito kaga. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ng maaga na hindi na darating ang shopkeeper Chen para iligtas ka sa pagkakataong ito. Mag-ingat ka dahil kung hindi ako mag-iingat, baka mabugbog kita hanggang mamatay. Habang naglalakad si Xingju sa stage, narinig niya ang mayabang na sigaw ni Taifan. Mas maganda kung matalo mo ako hanggang mamatay. Kung hindi, siguradong bugbugin kita ng buo. Pumunta si Xingju sa harapan ng stage at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinusukat niya ang Taifan sa kanyang harapan. Ang kanyang ngiti ay tila hindi siya nakatingin sa isang kaaway, ngunit ang ngiting ito ang nagpapakita na si Xingju ay hindi sineseryoso si Taifan. Ang lakas mong magsalita. Whoosh. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ni Xingju ay lubos na nagpagalit kay Taifan. Matapos gumawa ng kilos ang judge na nagpapahiwatig na kaya nilang lumaban, humakbang pasulong si Taifan. Ang kanyang buong pagkatao ay parang isang arrow na umalis sa busog habang siya ay bumaril patungo kay Xingju ng napakabilis ng kidlat. Hindi siya gumamit ng anumang martial skill, ni hindi rin siya gumamit ng anumang spirit weapons. Ginamit lang niya ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi dahil pabaya si Taifan. Naramdaman na lang niya na sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pamamaraang ito para talunin si Xingju ay mabuburan niya ang kahihiyang dinala sa kanya ni Xingju sa Zhuang Yuan Tavern. Sok, dahil nagmamadali kang mamatay, kasalanan ko kung hindi ko matupad ang hiling mo. Sa pagharap sa pag-atake ni Taifan, nag-cross arm si Xingju at tumayo sa kinaroroonan niya nang walang anumang paggalaw. Sa halip, wala sa sarili niyang bulong sa sarili. Hindi naman talaga mahina si Taifan, ngunit masisisi lang niya ang kanyang kalaban sa pagiging Xingju at siya ay nagtitimpi. Whoosh whoosh whoosh. Nang malapit nang dumampi ang mabangis na hangin ng palad ni Taifan sa katawan ni Xingju, itinaas ni Xingju ang kanyang kanang paa at humakbang sa gilid. Sa pag-ikot ng kanyang katawan, isang bagzo ng hangin ang tumaas mula sa mga paa ni Xingju at si Xingju ay umikot na sa likod ni Xingju. Ang Xingju ay maaari lamang magkaroon ng ganoong kabilis na bilis dahil sa Imperial Wind Technique. Kapag ang Imperial Wind Technique ay nilinang sa isang mataas na antas, ang isa ay maaaring lumipad sa hangin. Kahit na ito ay lubos na pinaghihigpitan sa lugar na ito ay isang mataas na antas ng martial skill pa rin. Lalo na kapag ipinaraise sa Soul Devouring Art ni Xingju, ang kanyang bilis ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Pow! Kasabay ng paglingon niya sa likod ni Taifan, ang hangin ng palad ni Xingju ay bahagyang damapo sa likod ni Taifan. Bagamat ang mismong palad ay walang anumang kapangyarihan, ang enerhiya na naipon sa hangin ng palad ay higit na mabangis. Wind Devouring Pump. Uchi. Kasabay ng mahinang sigaw mula kay Xingju, isang mapangwasak na palad ng liwanag ang bumaril mula sa dibdib ni Taifan. Sa sandaling iyon, niluwapan ni Taifan ang isang subo ng dugo at pagkatapos ay walang lakas na napahiga sa lupa. Dahil ang direksyon na tinutukan ni Xingju ay kung nasaan ang aura si ni Taifan. Bagaman sa antas ni Taifan, hanggat hindi napinsala ang pinagmulan ng kanyang kaluluwa, hindi mapipinsala ang kanyang paglilinang. Sa pinakakaunti, sa sandaling iyon, hindi na makalaban si Taifan. Tuluyan na siyang nawala sa mga kwalifikasyon para lumaban kay Xingju. Huho. Sa isang kisap mata, natamba ang kalaban.
Ang ganoong uri ng bilis ay nagdulot ng kaguluhan sa labas ng arena. Nagulat ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Dahil ang bilis ng pag-atake ni Xingju ay talagang napakabilis, mas mabilis pa kaysa noong natalo ni Hao Yan ang kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, maging ang hukom ng Heavenly Secret Battalion, na nakatayo sa ibaba ng entablado, ay medyo natigilan at nakabawi lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Sky Marshal Continent, panalo si Xingju. Matapos tumalon ang hukom sa mataas na plataporma, malakas niyang ibinalita sa mga tao sa labas ng arena. Ano? Nanalo ang Sky Marshal Continent? Hindi pwede. Hindi kaya ang brat na ito ay mula sa Iron Blood Continent. Natalo talaga ang Iron Blood Continent. Ito ay sadyang hindi maisip. Ang anunsyo ng hukom ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa labas ng arena. Ang Sky Marshal Continent. Ang sinumang nakakaalam ng Iron Blood Continent ay makakaalam ng Sky Marshal Continent. Iyon ay dahil ang Sky Marshal Continent ang numero 1 pag-iral sa Rising Star Rankings. Gayunpaman, ang numero 1 ito ay hindi talaga numero 1, ito ang numero 1 mula sa ibaba. Ang katotohanan na ang isang ordinaryong tao mula sa Sky Marshal Continent ay nakarating sa yugtong ito ay hindi na maisip ng lahat. Ngunit sa ngayon, ang isang ordinaryong tao mula sa Sky Marshal Continent ay talagang natalo ang isang ordinaryong tao mula sa Iron Blood Continent. Ang ganitong uri ng bagay ay ganap na nagpabagsak sa pangunawa ng lahat. Naramdaman pa nila na sa sandaling ito, isang maalamat na himala ang naganap. Xingju, ha? Kung paanong ang lahat ay walang katapusang nabigla sa pagkatalo ni Xingju kay Taifan, sa wakas ay itinoon ng Hao Yan ng Iron Blood Continent ang kanyang tingin kay Xingju. Sa wakas ay naging interesado siya sa tila hindi kapansin-pansing si Xingju na nagtataglay ng kamanghamanghang lakas ng pakikipaglaban. Ang Sky Marshal Continent. Paano kaya lilito ang napakalakas na brat sa bottom feeder place na iyon? Nagdaraya kaya itong brat na tinatawag na Xingju? Nagdulot iyon ng malaking kaguluhan sa ibaba ng entablado. Gayunpaman, medyo napahiya ang mga kapitan sa entablado na nanggaling sa Iron Blood Continent, lalo na ang head captain mula sa Iron Blood Continent. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kulubot na mata ay puno ng pagdududa. Manloloko. Kung ganoon, dapat ang pinakamaraming manloloko ay ang mga taga-Iron Blood Continent mo, di ba? Oo, tama. Mukhang ang Iron Blood Continent ang kumukuha ng halos kalahati ng mga mortal na pumapasok sa Heavenly Secret Battalion taon-taon. Medyo kainahinala nga ang ganitong uri ng data. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nakuha ang mga rebuttal ng dalawang pinunong kapitan sa tabi niya. Ang Iron Blood Continent, ang Thunder Continent, at ang Misty Continent ay parang apoy at tubig. Ang dalawang kapangyarihang ito ay nagtataglay ng mga pambihirang posisyon sa Heavenly Secret Battalion at maging sa buong dinastiya, at matagal na nilang gustong alisin ang isa't isa. Nako, nagtataka ako kung bakit hindi ko nakita ang brat na ito na si Xingju. So ikaw ang nagpadala sa kanya ng imbitasyon. Sai, mukhang ang Thunder Continent at ang Misty Continent ay talagang walang mga henyo. Sila ay talagang napakahirap na kailangan nilang humingi ng tulong sa mga kontinente sa ilalim ng feeder. Pero paano kung ganoon nga? Ang magiging kampiyon sa pagsusulit na ito ay isa pa rin sa aking Iron Blood Continent. Walang pakialam ang punong kapitan ng Iron Blood Continent sa pangungutya ng dalawa. Sa halip, ngumiti siya at kinutya sila. Tingnan natin. Ang dalawa pa ay malamig na ngumuso bilang tugon, bago ibinalik ang kanilang mga tingin sa nakapalibot na mga entablado. 1,000 tao ang lumalahok sa kompetisyon ng sabay-sabay. Bagamat ang bilang na ito ay medyo nakakatakot, ang kompetisyon sa promosyon ay natapos ng napakabilis dahil sila ay nakikipagkompetensya sa 100 arena. Wala pang kalahating araw, isang yugto na lang ang nakaakit sa mga tingin ng libu-libong tao. May dalawang binata na nakatayo sa stage na iyon. Ang isa ay ang Hao Yan ng Iron Blood Continent, habang ang isa ay ang Xingju ng Sky Marshal Continent. Xingju, kailangan mong maghayganti para sa akin. Sa ibaba ng entablado, isang lalaking nakahiga sa isang stretcher ay tumingin sa malabong figure sa entablado na may malamlam na tingin habang nagsasalita sa isang walang malasakit na boses. Ang taong iyon ay si Hanshu mula sa Thunder Continent, at ang taong lubos na nasugatan sa kanya ay walang iba kundi si Hao Yan. Katulad nito, si Li Meixuan ay natalo rin ng mga kamay ni Hao Yan. Gayunpaman, ang kakaiba ay tila alam ni Hao Yan kung paano magkaroon ng malambing at mapagtatanggol na damdamin sa mga babae, at hindi niya ito tinalo sa isang kahabag-habag na kalagayan tulad ni Hanshu. Yang Bin, ang Xingju na iyon ay isang taong nagustuhan mo, tama. Hindi masama, maganda ang iyong mata. Ang kailangan ng Heavenly Secret Battalion ay isang talent scout na tulad mo para makahukay ng isang namumukod tanging talento tulad ni Xingju. Tanging sa ilan pang talentong tulad niya ay lalakas at lalakas ang ating Heavenly Secret Battalion. Sa mataas na plataporma sa gitna, pinuri ng punong kapitan ng Thunder Continent si Yang Bin, na nag-imbita kay Xingju. Tama, Yang Bin. Nag-aambag ka sa ating Heavenly Secret Battalion. Gagantimpalaan kita pagkatapos ng pagsubok. Kasabay nito, pinuri rin ng punong kapitan ng Misty Continent, na hindi direktang nasa ilalim ni Yang Bin, si Yang Bin. Isang hamak na taong lasing sa tagumpay. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Nag-echo silang tatlo sa isa't isa, na nagpagalit sa punong kapitan ng Iron Blood Continent.
Ang Heavenly Secret Battalion ay magsasagawa ng pagsubok para sa mga mortal 12 beses sa isang taon. 12 nangungunang scorer ang isisilang mula sa 12 pagsusulit na ito, at ang 12 lugar na ito ay halos lahat ay inookupahan ng Ironblood Continent, Thunder Continent, at Misty Continent. Bukod dito, sinakop ng Ironblood Continent ang halos kalahati ng mga lugar. Kung panapanahong matatalo ang Ironblood Continent sa Thunder Continent at Misty Continent, matatanggap niya pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang kontinenteng ito ay kinilala ng publiko bilang mga duyan ng mga henyo. Gayunpaman, kung matatalo sila sa Sky Marshal Continent, na nasa ibabang bahagi, ang kanyang Ironblood Continent ay mawawala ang lahat ng mukha. O, sa sandaling ito, biglang umalangaw ang malakas at masasayang tagay mula sa ibaba ng entablado, dahil sa wakas ay magsisimula na ang huling laban para sa posisyon ng top scorer. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 470, natalo si Xingju. O, habang magkahiwalay ang mga kamay ng referee, umalangaw ang nakabibinging tagay mula sa paligid ng entablado, na umalangaw sa buong Secret Battalion. Kahit ang mga tao sa labas ng Secret Battalion ay malinaw na naririnig ito. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga veterano na ilang taon nang nasa Secret Battalion ay hindi maiwasang tumingin sa direksyon ng examination ground. Alam na nila na nagsimula na ang pinakaabangang laban para sa top scorer. Ang huling labanan lamang ang maaaring magdulot ng kaguluhan. Iniisip ko kung saang continents mortal ang makakakuha ng top scorer position ngayon. Sabi ng isang veterano na nagpapatrolya sa pader ng lungsod sa katabi niyang sundalo. Kailangan pa bang hulaan? Siguradong taga-Ironblood Continent iyon. Walang pag-aalinlangan na sabi ng sundalo. Kung magpapatuloy ito, malapit nang maging Ironblood Continent ang Secret Battalion. Kung alam kong magiging ganito ang lugar na ito, baka nanatili na lang ako sa aking kontinente at maging Panginoon. Matapos marinig ang sinabi ng sundalo, tumanggo rin bilang pagsang-ayon ng matandang sundalong nagtanong kanina. Gayunpaman, napabuntong hininga siya sa sama ng loob. Nakaukit sa kanyang mukha ang kawalan ng magawa na dumaan na sa mga gulo ng buhay. Tama. Sa ganitong klaseng lugar kung saan ang malalakas ay kasing dami ng ulap at ang mga eksperto ay kasing dami ng ulan, ang talento na ipinagmamalaki natin noon ay talagang ganito kaina. Nang makitang bumuntong hininga ang matandang sundalo, nagpakawala rin ng mahabang damdamin ang bahagyang nakababatang sundalo. Sila ay mga ordinaryong sundalo na inutusan na parang mga apo sa Secret Battalion. Noon, ang bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang tao sa mortal world. Noong una silang dumating sa kontinente ng Azura, lahat sila ay may malalaking ambisyon at naisip na maaari silang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ngunit sinong mag-aakala na ang katapusan na naghihintay sa kanila ay ang gugulin ng kanilang buhay sa katamtaman? Sa labas ng examination ground, maraming veterano ang bamantong hininga sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang lugar ng pagsusulit ay napuno ng mga tagay at ang kapaligiran ay parang bahaghari, dahil ang pinakakapanabik na labanan para sa pinakamataas na posisyon ng scorer ay kasalukuyang nagbubukas. Whoosh! Halos kasabay ng pag-anunsyo ng referee ng pagsisimula ng eksaminasyon, kumislap ang figure ni Haoyan. Sinabayan ng mahinang simoy ng hangin, nawala siya. Sobrang bilis. Sa harap ng biglaang pagkawala ni Haoyan, si Xingju ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kasabay ng pagtaas ng Imperial Wind Technique sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang figure ay biglang lumingon at nagsimulang lumipat sa gilid. Naramdaman na niya na nasa likuran niya si Haoyan. Buzz! Gaya ng inaasahan, nang lumingon si Xingju, winawagayway ni Haoyan ang kanyang kanang braso at inaatake si Xingju. Sa kanang kamay niya, may hawak talaga siyang higanteng palakol. Z. Ang ibabaw ng napakalaking palakol ay natatakpan ng malalalim na asul na kidlat na ahas. Habang umaalingaw ang mga ahas ng kidlat, naglalabas sila ng nakakatalim na sigaw. Maging ang nakapaligid na hangin ay sumailalim sa bahagyang pagbabago. Ito ay talagang isang spiritual artifact. Higit pa rito, ito ay isang low-grade spiritual artifact na may pinakamataas na kalidad. Si Haoyan ay talagang naglabas ng isang spiritual artifact noong siya ay naglulunsad ng gayong pag-atake kay Xingju. Buzz! Kahit na ang bilis ni Haoyan ay kasing bilis ng kidlat, ang bilis ni Xingju ay maihahambing din sa bilis ng kidlat. Kahit na ang mga pag-atake ni Haoyan ay napaka-compact, si Xingju ay hindi kinakabahan. Habang umiiwas siya, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, at dalawang Rising Dragon Soul Slaying Swords ang nadikit. Habang winawagayway niya ang kanyang mga braso, dalawang napakarilag na Rising Dragon Soul Spreading Swords ang nagdala ng dalawang napakarilag na sinag ng liwanag habang tumatawa sila patungo sa malaking palakol sa mga kamay ni Haoyan. Bang! Nagbanggaan ng tatlong talam, at isang malakas na tunog ang agad na umalangaw. Sa sandaling ito, ang malalalim na asul na kidlat na ahas ay lumundag sa lahat ng direksyon. Para kay Xingju, pinalipad siya ng makapangyarihang puwersa. Pagkalapag sa lupa, napatatag na lamang niya ang kanyang katawan pagkatapos ng 10 hakbang pabalik. Talagang mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa pagtingin sa kanyang walang laman na mga kamay, ang sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang nabuo sa isang nasasabik na ngiti.
Ang Rising Dragon Soul Slaying Sword ay isang martial skill na nilikha ni Xingju batay sa Supreme Sword Technique. Ito ay maihahambing sa isang high earth rank martial skill. Gayunpaman, ang napakalakas na martial skill ay naitaboy ni Hao Yan sa isang strike. Maging ang mga palad ni Xingju ay nasunog ng mga ahas ng kidlat. Higit pa rito, ito ang pinsalang dinanas ni Xingju sa ilalim ng proteksyon ng Dragon Scale Baluti. Bagaman sa kasalukuyang lakas ni Xingju, hindi niya nailabas ang buong potensyal ng spiritual weapon sa Azura Continent. Gayunpaman, hindi maliit ang epekto ng spiritual weapon. Dati, kung ang Dragon Scale hindi naglabas ng gininto ang liwanag si Armor upang protektahan si Xingju nang lumapit ang mga ahas ng kidlat, nasunog na sana ang mga palad ni Xingju. Mula dito, makikita na ang lakas ni Hao Yan ay hindi dapat maliitin. Kung patuloy akong magpipigil, hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng pagkakataong umatake. Sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang dumaan. Ang kidlat na ahas na umuko pa sa entablado ay naging kurba at bumuhos sa malaking palakol. Sa sandaling ito, ginagamit ni Hao Yan ang kanyang namumula na mga mata upang titigan si Xingju. Kehe, dahil ganito na, hahayaan kitang maranasan ang spiritual weapon ko. Nang makita ito, tumawa si Xingju. Pagkatapos, isang itim na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kanang palad. Bang! Sa isang pitik ng pulso ni Xingju, isang malaking Blade of Azura ang itinulak sa matigas na ibabaw ng entablado. Ano ito? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong gamitin ang hindi matukoy na bagay na ito upang labanan ang aking marahas na palakol ng kidlat. Sinulyapan ang Blade of Azura sa kamay ni Xingju, sumimangot si Hao Yan at nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Natuklasan niya na ang Blade of Azura sa kamay ni Xingju ay walang bakas ng espiritual na enerhiya. Hindi pa banggitin ng isang spiritual weapon na may weapon spirit, hindi man lang ito maituturing na treasure weapon. Kehe, mababa ang tingin mo sa Blade of Azura ko. Pagkatapos ay hahayaan kitang makita para sa iyong sarili kung ang aking Blades of Azura ay isang bagay na hindi matukoy. Swoosh! Bilang tugon sa pagtatanong ni Hao Yan, ngumiti ng kakaiba si Xingju. Pagkatapos, bigla siyang humakbang pasulong at bumaril ang buong katawan niya. Huhuhu! Ang Azura sa kanyang kamay ay naging isang itim na gulong. Habang mabilis itong umikot, nagdulot ito ng bug zone ng hangin. Habang ito ay lumundag, ito ay mas kahanga-hanga. Ang aura na binigay nito ay talagang hindi gaanong mababa sa isang spiritual weapon. Talagang kakaiba, ngunit, ito ay masyadong mahina. Sa harap na pag-atake ni Xingju, si Hao Yan ay nagpakawalan ng malamig na buntong hininga. Habang winawagayway niya ang kanyang braso, hindi mabilang na malalalim na asul na kidlat na ahas ang lumabas mula sa kanyang palakol at tumangay patungo kay Xingju sa napakalaking paraan. Hindi man lang siya nagpapigil sa pag-ataking ito. Ginamit niya ang espiritong sandata sa kanyang kamay hanggang sa limitasyon nito. Kahit na ang isang mid-level na battle saint ay hindi mangangahas na maging pabaya sa ganitong uri ng pag-atake. Kung gagamitin niya ito laban kay Xingju, tiwala siya na kaya niyang talunin si Xingju sa isang strike. Break slash. Bang! Gayunpaman, nang maisip niyang tapos na ang labanan, narinig niya ang boses ni Xingju. Ang mga maringal na ahas ng kidlat ay talagang sumabog sa isang iglap. Nilamon ng marahas na enerhiyang alon ng higit sa kalahati ng arena, na hamarang sa paningin ni Hao Yan. Ito ay, nang mawala ang dark blue at dark red energy ripples, nagulat siya nang makitang ang dating ordinaryong Blades of Azura sa kamay ni Xingju ay talagang napapalibutan ng layer ng dark red gas. Ang madilim na pulang gas ay parang apoy na dahan-daang bumangon sa paligid ng maitim na blades ng Azura. Bagamat ito ay halos na pareho sa Battle Chi, may pagkakaiba na hindi niya malinaw na may larawan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan na ibinubuga ng Blades of Azura ay talagang hindi gaanong mas mahina kaysa sa spiritual weapon niyang ito. Ang Blades of Azura ay isang natatanging treasure sword. Pinino ito ni Xingju ayon sa Supreme Sword Technique. Ang Blades of Azura ay orihinal na isang matibay na mapurol na sandata. Gayunpaman, hanggat ito ay pinagsama sa isang condensing type martial skill Rising Dragon Soul Severing Blade, ito ay magiging abnormal na malakas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay tataas din habang tumataas ang lakas ni Xingju. Ngayon, natuklasan pa ni Xingju na noong pinagsama niya ang kanyang Soul Force at Battle Chi sa Blades of Azura, ang kapangyarihan ng Blades of Azura ay maihahambing na sa isang spiritual weapon. Sa ngayon, ako naman. Whoosh whoosh whoosh. Biglang ikanaway ni Xingju ang kanyang kanang braso. Maraming maitim na pulang gasuklay na talam ang lumabas mula sa mga blades ng Azura. Tulad ng isang bagyong tumakip sa kalangitan, inatake nila si Hao Yan sa paraang hindi tinatablan ng hangin. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng madilim na pulang ilaw ng mga blades ay lubhang nakakatakot. Ito ay sobrang nakakatakot na si Hao Yan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ito ay natural na ang shattering chop na nilikha ni Xingju. Marahas na palakol ng kulog. Gaya ng inaasahan, sa harap ng pag-atake ni Xingju, naging seryoso si Hao Yan na may mapagmataas na aura. Hinawakan niya ng mahigpit ang Violent Lightning Axe gamit ang dalawang kamay at ang malakas na Battle Chi sa kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na bumuhos sa palakol. Sa sandaling iyon, ang mga ahas ng kidlat sa marahas na palakol ng kidlat ay tumaas ng ilang beses. Roar!
Kapag ang Dark Blue Lightning Serpents ay nag-condense sa isang tiyak na antas, talagang nagpakawala sila ng dagandong na parang isang magical beast. Iyon ang tunog na ginawa ng espiritu ng sandata ng Violent Thunder Axe. Dahil sa katotohanan na ang kontinente ng Azura ay naglalaman ng kapangyarihan ng Azura, ang mga espiritu ng sandata na nakatago sa loob ng mga spiritual na armas ay lubhang pinaghihigpitan. Hindi na sila nakalabas mula sa spiritual weapons. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang pagbubuhos ng kapangyarihan mula sa kanilang mga Panginoon, naipakita nila ang kanilang pinakamalaking potensyal. Roar! Ang maitim na aswal na kidlat na ahas ay lumabas mula sa Violent Thunder Axe. Nag-condense talaga sila sa isang higanteng kidlat na ahas na malapit sa hugis ng isang ahas. Ibinuo ng higanting ahas ng kidlat ang dagwang bibig nito na kumikislap sa kidlat at marahas na sumugod patungo sa shattering chop na ipinadala ni Xingju. Bang bang bang! Nagsalpukan ng dalawang malalakas na atake. Sa isang iglap, kumidlat sa lahat ng direksyon. Umapaw ang mga ripples at umalangaw ang nakabibinging boom na walang katapusan. Ang daang metrong haba na arena ay natakpan na ng makakapal na alon at gumugulong na alikabok. Sa sandaling ito, mas nasasabik ang mga manunood sa labas ng arena. Nakatitig sila ng hindi kumukurap sa arena. Hindi man lang sila naglakas loob na ipikit ang kanilang mga mata, takot na makaligtaan nila ang pinakakapanabik na eksena. Sa sandaling ito, abnormal na tahimik ang assessment arena na kanina pa kumukulo sa kasabikan. Walang ingay, walang tagay. Napakatahimik at tanging paghinga lang ng mga manunood ang maririnig. Huff huff huff. Sa wakas, pagkatapos na mawala ang mga alon ng enerhiya, isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan. Ang usok na makapal na tumatakip sa mataas na platform ay nagsimulang dahan-daang mawala. Sa sandaling ito, bahagyang lumitaw ang dalawang figure sa mga mata ng madla. Bagamat hindi pa rin nila malinaw na nakikita ang kanilang mga anyo at katangian, nakita ng lahat na sa sandaling ito, mayroon lamang isang figure na nakatayo sa mataas na plataporma. Sa ibaba ng figurang iyon, may isa pang figurang nakahandusay sa lupa. Mukhang determinado na ang nanalo. Sa pagtingin sa eksena sa mataas na plataporma, ang head captain ng Iron Blood Continent ay nagpakita ng isang kampante ng ngiti. Iyon ay dahil sigurado siyang ang mananalo ay ang hawya ng kanyang Iron Blood Continent. Sinulyapan ng matandang mukha na puno ng kumpiyansa, ang dalawang elder mula sa Lightning Continent at Misty Continent ay nagpahayag ng hindi nasisiyahang mga ekspresyon. Iyon ay dahil hindi nila naiintindihan si Xingju. Gayunpaman, naunawaan nila ng husto ang matatanda sa tabi nila. Dahil ganoon siya ka-confident, ibig sabihin, panalo na talaga si Haoyan sa pagkakataong ito.